Andito na kami sir sa gate ng campus. Sige. Sir, saan tayo magkita? Dito na sa may opisina ng daddy. Dito na ako. College of... Oh, may graduate studies din sila. Engineering. Hello sir, saan po yung... Apiculture, National Apiculture. Apiculture? Apiculture. Honeybee. Bee. Hindi alam yung nila bees. Baknotan yan sir, hindi dito. Baka baknotan nga. Aming baknotan. Ibang town. Tanong natin si sir. Hello. Sir Manny? Tama po ba dito sa San Fernando campus or baknotan? Ay, hindi sa Fernando. Ano? Fernando dito sa Baknotan. Baknotan. Sige sir, sorry, nandito kami sa loob ng San Fernando. North. Sige sir. Sabi naman yung Kuya, alam niyo saan yung apiculture? North D. Ayan nga, pababa nga to. Babaan mo. Ayan, ano yan? Ayan, North D na. Itong sa left side. Yes. Nakalagay North D. Okay, andito po tayo sa Don Mariano Marcos State University. Dito po yan sa La Union. At andito po tayo sa National Apiculture Research, Training and Development Institute. Pag-aaralan po natin ang honeybee culture. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sir, naligaw-ligaw na kami dito sa loob ng campus. Ang daming posts sir eh. Hello. Kamusta si ma'am? May baro ko na kayong batang Yes. driver. Opo. Yes. Bagong entrepreneur. Kumusta ang biyahe? Hirap? Naligaw. Namiss ko. Ano sir? Ilang taon na yun sir? Way back before pandemic? During. During. Diba During pala. tumakas During. pa nga kami. During pandemic. Kasi nung punta tayo sa grape farm, no? Oo nga pala, nakamas pa tayo. Apiculture. Anong ibig sabihin sir ng apiculture? Oh, kayo po ang sasagot, sir. Hello sir. Morning. Welcome to North D po. Punta tayo kay North D. kay director. Dito muna tayo sir. Tapos tayo kayo director. Hello. Sige. Hello, Sir. good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Manuel Acosta po, sir. Manuel Acosta. Mr. Buddy Gansaya po, sir. Garcia. Oo. Kaya po Di ang ano? aming director, si Dr. Joseph Panas. Ay, opo. Interview niyo muna. So, Okay. Manuel Acosta siya po isa na sa Bologna sa University. Hello, sir. Opo. Opo. Kung ano po ang pwede nating i-highlight doon sa B. Marami naman nagbi-B, pero I'm sure iba-iba yung may kanya-kanyang technique. Ang beekeeping actually is iba-iba naman ang species na pwedeng alagaan. Meron tayong wild honeybee, wild na ginagawang kinukulture din. At meron din mga imported na bees. Ito yung karamihan na makikita dito sa La Union, yung European honeybee. Yung European. Kasi mas suited itong European bee dito sa La Union, lalo na sa Cordillera. Yung medyo malamig, sir. Yung sa vegetations, ay mas akma yung pag-alaga ng European bee. Pero depende po sa species naman, may potential din ang mga wild sa ibang lugar din. Yung stainless bee, yun din ang mas akma doon sa mas marami ang mga new guard. Para may symbiotic relationship yung yung niyog at saka yung stingless bee. Source of food nilang niyog. At the same time,
dumadami naman yung stingless bee. Sila naman yung pollinator ng niyog. Ilang species po ng bee, sir, yung kinakulture ninyo dito? Ang kinukulture 3 pa lang. Yung isa hindi pwede, yung Apis dorsata. Talagang hindi pwedeng i-culture yun. Nasa siya sa Wild. wild talaga. Ang hindi niya gustong mailagay sa box. Nakahang lang sa mga incline na kahoy. Ito yung madalas na nakikita ng tao na kinakatakutan kasi medyo matapang ang mga ito. Ito namang inaalagaan natin talagang sila. Bayad, kumbaga. Magandang alagaan kasi hindi basta-basta umaalis, hindi sila masyado aggressive. Basta tama lang yung paggawa mo sa pag-alaga, hindi sila naging aggressive sa nag-aalaga. So sa 3 inaalagaan nito, kung baga sa production talaga, itong European bee na imported mataas ang production. So ngayong taon, wala pong bagyo, typhoon, tsaka hindi masyadong nag-migrate yung mga kumakain na ibon. Mataas ang production ng beekeepers. Kasi minay-migrate na. Ang honeybee kasi, kaya siya nakalagay sa mga standard boxes, you can bring them everywhere. Kung saan may maraming namumulaklak na lugdong na source ng nectar. So ngayon, ang potential areas for migration is sa Cordillera, dun sa Benguet, sa Mountain Province. So mataas nga ng production ng mga beekeepers natin ngayon. Dahil walang typhoon na dumating at walang masyadong ibon. So masaya yung mga beekeepers natin ngayon na nag-aalaga ng Apis mellifera, yung mga yung imported bee. May nakakadalawang tonelada, 1 tonelada. Wow, talaga. Oo, ganun. Grabe. Sa isang farmer yan, Doc? Sa isang farmer po. Dami. Saan ang galing to, Doc, itong imported na bee? Actually, it was introduced earlier nung dumating yung mga Amerikano. Kaya lang, hindi masyadong, kasi isa lang yung sources ng, ang queen kasi yun ang bumubuhay sa bee. Kung wala ka ng pagkukuhanan, yun yung hindi ka makaparami or walang ipapalit doon. So, naging up and down yung pag-alaga ng bees, lalo nang after the war, dahil kailangan lang mag-spray ng yung pamatay ng mosquito para sa malaria yata yun. So, doon naapektuhan mga bees. Hanggang noong 1980s na nagsimula na nag-boom yung pag-alaga ng honeybee. Kahit yung mga wild. So ngayon, mas malaki na yung ng stingless bee. Halos lahat po ay nag-alaga kasi madaling kunin sa wild. Ilagay mo lang sa may ginawa lang standard na size ng box, doon nila inilalagay. Kahit ilagay mo lang sa sako, i-deliver mo lang sa Cagayan, hindi niya namamatay. So, yun ang advantage ng stingless bee. So, nagiging widespread yung pag-alaga ng stingless bees din. Yung stingless bee, Doc, natin yan? Philippine species yan? Philippine species. Na okay naman yung kanyang honey. Kunti lang na-harvest, pero maganda yung very nutritious yung kanyang honey. Ito yung medyo maasim, Doc, na? Opo. Yun, maasim. Very nutritious. Hindi lang tumatagal kasi na madaling mag-ferment as compared dito sa European na kahit ilang taon, decades. Okay. Basta ilagay mo lang sa proper container na sealed po siya. Hindi siya hindi nasisira. Hindi nasisira. So somehow, Doc, parang sa tagal pala, kahit imported, parang hindi na rin imported. Acclimatized na sa atin. Acclimatized na sa atin. So yun yung ng NARD to disseminate yung technology. So we collaborate with other institutions, mga state universities and colleges, sila yung nagiging satellite partner natin. Pero kayo po ang main po sa the whole Philippines. Don Mariano Marcos Memorial State U. Kayo talaga, and then kinakalat sa ibang state U. Opo. Same with sericulture, sila mas nauna sa amin. As a national institute. Yun din po yung role nila, mandato nila. Mas magaling kayo sa UP.
Sila ang source. Sila ang mother eh. Kasama Kaya ang namin mother. sila. Kasama namin sila sa recently nag-uusap nga kami ng kasama namin sila sa pag-disseminate ng technology. Yeah. So may training program din sila. So kung ano man yung accomplishment nila, di parang accomplishment namin. Ganun. Vice versa. May natutunan tayo ngayon. Oo. Ngayon ko rin lang nalaman direct na ano. Na Dito pala. Dito pala. Pati yung sericulture dito pala. Oo, Ang kasi parang mother. ang dami natin naririnig na Oo. nagbibiculture, laging sinasabi nila UP, Oo. UPLB, UPLB. Eh dito pala. Dito ang origin. Ang pinaka... Dito pala main. Oh, national eh. No? National. Oo. By law. By law. By law. Dito. Dito na panganak kong baga. Eh, ko rin lang nalaman direct nung kinakausap ko. So yung apiculture is bee culture. The culture. Okay. Kasi po, Doc, yung plug namin, parang casual ano lang, na nagkukwentuhan while binivisit yung farm, nagkukwentuhan lang. Tapos doon na po pagkukwentuhan yung buong cultural management, pati yung industry, yung the potential, the problem, challenges, ganyan, marketing, ganyan, return on investment, yan. Pag-uusapan lahat yan while nagtutour-tour lang. Sige po, opo. Kailan po yan, ano. Bahala si extension head natin. Sama ko kayo doon. Medyo Sige, baka mahawa pa kayo. Or pwede nating i-organize, Doc. Ay, sir, i-organize na anong gusto nating, kumbaga start muna tayo sa overview. Overview muna, 'di ba? Pag-uusapan yung Doc, yung discussion natin, Doc, ngayon parang part na ng overview yan. So, yan. Tapos pag-usapan natin yung kumusta rin yung research, asan na siya, mga challenges, ganyan. Hanggang doon sa yung mga nag-adapt ng technology, kumusta sila, may industry ba, may market ba, ganyan. Pag-usapan natin natin. And then after that po siguro, then doon tayo sa cultural management. I-separate natin yung discussion para klaro yung nanunood, yung mga interesado sa business side, interesado dun sa cultural management, makikita rin nila. Tuloy-tuloy natin ang kwentuhan natin dito. Siguro. Dito pa rin si director namin na Nagsasagot. Sige. Okay. Okay. sa management. Sige. Okay, nasabi natin na dito pala nanggaling, dito nag-start. So, Doc Joseph, ano po yung status ngayon ng beekeeping in the Philippines as a whole? At least ngayon, dumadami na ang partner institution natin. Parang nga maraming nagkaka-interest na mag-alaga. So, both yung imported at saka yung Stingless. mga wild ang inalagaan. Hindi lang stingless, mayroong apis sirana. Okay. Pwedeng alagaan din yun. At least nakikita na natin na yung industry natin lumalaki na. Ilan po yung may potential na species? Halos lahat po may potential. Okay. Depende po sa lugar. Parang dito mas yung European mas appropriate na alagaan. Sa iba naman mas appropriate din yung stainless bee. Pero they can do both na alagaan. Pero mas magandang isa muna. May idea ba kayo, may data ba kayo gaano kadami yung production natin ng bee at honey sa Pilipinas? Yun ang actually assignment namin. Nagagawin ngayong talaga kulang tayo sa data. ng kung ilang colonies ang inaalaga ng isang tao, ilan ang production niya. Although may kakilala tayo pero hindi lahat. Kasi dalawa kasi ang dahilan kung bakit nag-alaga ang mga Pilipino sa ng mga bees. Yung ang iba kasi is just at starting point na
para makapunta sila sa ibang bansa na nag-beekeeping din. Yun ang nagiging parang training nila. Oo, parang training. Kaya yung pagbibilang mo, pag-inventory mo ng beekeepers, hindi Come na and go. naging consistent kasi pag umaalis yung iba na tapos iniiwan naman sa pamilya yung kanilang alaga, ganun. So, marami nang nandun kasi na New Zealand, sa Canada, sa Australia na nag-beekeeping. So maraming maraming work opportunity abroad? Opo, sa Mellifera, yung pag-alaga ng European bee kasi. So, yun yung isa din doon sa nag-trigger kung bakit may naghanap ng training. Kasi may potential din ang beekeeping sa ibang bansa, mas malaking potential. Ganon din dito, may potential din. Yung potential po sa Pilipinas, Doc, kumusta? Asan tayo? Kulang yung production natin? Kulang. So, Actually, we're importing at parang lumalabas na 90% ng honey na ginagamit sa mga industry. Imported din? Imported. So talagang kulang. Grabe, 90%. Tapos, Doc, ano yun? Kasi di ba marami kang nakikitang honey sa supermarket, pero parang doubtful din. Madaming nagda-doubt doon sa available doon sa kahit yung mga malalaking grocery natin, kasi minsan nakalagay ang address niya Mandaluyong. Opo, Address niya Mandaluyong, honey address niya galing ng Mandaluyong. Pilipinas, talagang doubtful yun. Pero yung nanggagaling ng ibang bansa, medyo okay naman yun. Okay. Kaya ang nanggagaling sa ibang bansa, dumaan sa proseso na masyadong na high pressurize yung pressurize yung pagtanggal nila ng impurities. Kaya parang ang lumalabas na lang, sweetener na lang yung honey. Wala nang ibang nutrients na talagang kailangan ng ating katawan. Yung honey natin ay simple lang ang pag-strain natin, pagsasala. So, hindi natatanggal yung mga ibang nutrients na yun yung kaibahan. Paano ba yan? Kung bibili ka, dapat doon sa kakilala mo rin. Maraming tayo mga kasama na ma-identify na producer na ng honey, yung kanilang known na sila. Pag doon, makakasiguro ka. Tapos sir, yung mga cultured, like yung imported, versus doon sa wild honey, gaano kalaking production ng wild, gaano kalaking production ng cultured? Sa wild, hindi pa natin Walang idea dun sa wild? Walang idea kasi lahat na nakikita mo sa mga tourist spots na naman natin, yung tawag na 4 cantos na or 2x2, talagang hindi yun. Fake talaga yun. Fake yun? Yun binibenta. Kasi pag karamihan na nag-hunt ng wild na yun, kukunti na yung production ng mga wild bees. Noon dati sabi nila more than 10 na 4 cantos, ngayon wala na. Kukunti na 4, 5, mas swerte ka kung may 5 pa. So kung may nagbebenta na ganung kadami, saan nila kinukuha? Wala na talagang dahil nga nasisira yung mga habitat ng ating mga bees, ng mga wild bees, so kukunti na ang kinukuha ng mga honey hunters. Paano po malalaman kung fake or legit na honey? Either wild or cultured? Kung sanay tayo sa yung sa pagtikim na lang. Pagtikim. Pagtikim na lang. Madali ng sa chemical, so sa laboratory medyo may kahirapan din yun at medyo magastos. So kung sanay ka na sa honey, so pag tikim mo na lang ay alam mo na hindi siya honey or honey siya talaga na puro. Kaya yung mga nagbibenta ng fake, nilalagyan ng parang comb yung yung sa bote para ipakita na legit yung kanilang binibenta, pero sa totoo ano pong pinapakita nila, sir? Nilalagyan ng honeycombs yung sa yung loob, sa loob, yung puti, at doon sa top makita yung comb kasi magaan yung comb, kaya nasa siya
Nasa ibabaw. Nasa ibabaw. Ang umiibabaw lahat ng wax doon sa bote. Pero sa talagang sa standard na pagbenta ng honey, talagang kailangan na wala dapat yan. Sasalain mo talaga yon. Sulit mong makikita. So parang may example dito. Ganito po sana, wala kang makikitang impurities. Klaro. Ang ganda ng itsura. Ano po to, sir? Totoo ito? Opo. Produce po yan sa sunflower honey po. White sunflower honey. Kaya siya light color, Light sir? colored. At nakita mo na walang impurities. Kasi Magpulan. Yes, sir. Yun pong Sir, introduce ka naman, sir. Anong pangalan niyo, sir? Arvin Tuyan po, sir. Ano po ang Ako position? po ang Division Chief ng Extension Division po dito sa NARDI. Okay. Yun pong ipinakita ni Director na honey. Actually, that is his produce. Talaga, sir? Our director is a beekeeper actually. before I was Before employed he was in the employed university. here. Talagang beekeeper talaga kayo ever Yes po. since. Oh, I see. Ayun. Alam na, kay sir na tayo bibili. na legit talaga. Kaya Yan ang binili ko, sir, Kaya binigay ko kayo, nagganap si Mrs. ng ireregalo. opo, Yan ang binili. nung naghanap po kayo sa kasi wala pa po tayong production dito sa institute, kaya iyon ang na-recommend. So legit pala yun. Hindi mapapaya si Mrs. So walang Doc, walang way to know kung fake siya or hindi by just yung titingnan mo lang siya. Mandami nilang sinasabi pero mas maganda yung titikman mo na lang. Kasi kung asukal yan or lasang-lasa na may pagkano siya, galing ng tubo yung niluluto nila. Na almost kung titignan mo, parang ganito din talaga yung viscosity na yung itsura. Oo. Ang galing na, gumaling sila magaling na silang gumawa. So galing sa sugarcane yun. Oo. Lasang-lasa yung sugarcane na ginagawang fake. Although kahit lalagyan nilang kalamansi kasi yung isang technology na ginawa nila ngayon, hinahaluan. Pero nalalasahan mo pa rin. Oh, I see. Marami siyang ginagawa, yung lalagyan na ng posporo, ay sisindihan mo. May mga ganun. Pero kung talagang mataas or mababa ang moisture content ng ginawang fake na na honey, talagang sisindi yun. Okay. Doon sa na-mention nyo kanina na 10% lang yung production natin, 90% ini-import. Primarily yan for industrial use. Yung mga manufacturing, ganyan. Yung kumusta po yung market na pang home consumption? Ito naman production ng mga kinukulang talaga. Kinukulang din? Oo, dito lang sa yung production ng dimso, 1 ton lang. Tapos dito lang binibili, hindi na lumalabas kasi alam na ng tao na legit yung honey dito. Kaya sila ang pumunta na rito. Ano po normally ang mga problems ng farmers? Itong latest problema natin, climate change. Climate change. Oo. Naapektuhan yung production ng honey. Yung mga plants dahil sa climate change hindi masyadong parang wala na masyadong nakuha nectar, pollen, ganun. Dalawa lang kasi ang source ng nutrition ng bees, pollen at nectar. At kinukulikta ito sa flowers ng halaman. So kung naapektuhan ito ng climate change, naapektuhan ng mga honey natin. Dahil affected yung plant, kaya affected yung honey. Oo. Yung bee. May mga research po kayo to solve o i-solve yung mga ganyang problems to? Ang research natin na priorities natin ngayon is more on pest management. Ayan ang ginagawa natin na research, product development, para kahit kukunti yung pinuproduce ng beekeeper, pag
as additional to the production, tumataas ang yung value ng kanilang product. So, makikita ninyo, may ginagawa dyan na vinegar, honey vinegar, honey wine. It's more on that. Pero anong future ng beekeeping sa Pilipinas kung ganyan may mga challenges? Sagutin mo nga. Sir. Sir? Kasi, ayan nga, may demand. Kulang. Tapos may challenges pa na because of the climate change, ganyan. So, anong mangyayari sa honeybee or beekeeping production sa Pilipinas kung ganyan? Actually, sir, marami pong mga challenges na kinakaharap ang beekeeping industry dito sa ating bansa. So, yung nabanggit po ni Sir Joseph is on the environmental aspect. So, yun na po, in addition sa kanyang nabanggit, like for example, yung mga Nara trees po kasi natin, noong una, when I first came here at North-D, yung blooming ng mga Nara, talagang madaming, halos lahat ng lahat ng branches talagang namumulaklak talaga. So lately during though wala po tayong exact na research as far as climate change is concerned, ang na-observe po natin is pag mamulaklak na yung Nara trees natin, unang-una yung isang sanga mamulaklak, like for example this month, and then sa susunod na buwan yung isang sanga naman. So ganun po ang nangyari, kaya iniisip natin ang dahilan, wala kaming talagang maisip na reason kundi yung climate change, kasi nararamdaman naman po natin yung climate change is talagang talamak sa hindi lang dito sa atin kundi worldwide problem po yun talaga. So another is meron po yung existence ng ating mga predators, like for example yung existence ng yung predatory bird natin. So yun po ang isa na nagiging problem ng mga beekeepers natin. Kinakain nila yung bee, sir? Yung ibon, kakainin niya yung bee? Yes po. Yung ibon kapag, yung honeybee, kapag lumabas po from the beehive para mangolekta ng kanyang pagkain, nandun na yung mga ibon na inaabangan siya. Naabangan na, inuhuli na po siya doon. Okay. So that will affect the population of the honeybees. So maliban sa ibon, may mga minor predators din katulad ng yung wasp, yung may mga langgam din, mga specific kind of ants na talagang inaatake po yung yung mga colonies po natin. But so far with the presence of those problems naman, masasabi naman po natin na on the go pa rin ang beekeeping natin. Hindi naman po gaanong affected masyado ang ating industry. Kasi gumagawa naman po tayo ng mga activities just to at least mitigate those problems. Like for example, dito po sa atin we have our projects bee pasture development. Okay. So yung bee pasture po kasi yun po yung area kung saan kumukuha yung mga honeybees po ng kanilang pagkain in the form of nectar and pollen. So ano yan, sir? Forest ba yan? Crops ba yan? Pwede pong mga forest plants po natin, pwede mga fruit trees, at saka pwede rin mga ornamentals. So we had undergone study sa mga sources ng pollen and nectar dito sa atin. So we had identified some na yun din yung ipinapaabot natin, dinidisseminate po natin sa
ating mga beekeepers na pwede tayong magtanim ng ganito para at least hindi man po tayo makapag-produce ng maraming honey, at least ma-augment yung May kakainin sila. kakainin nila. Opo. Sir, Ganun po ang ginagawa po natin. Yun pong na-mention nyo na bee pasture, is that totally a new technology or independent technology doon sa beekeeping? Ay, actually yung bee pasture po is talagang kasama na po doon sa beekeeping. Pero Opo. nagkaroon kayo ng kumbaga design or something na adjustment, adjustment rather than dun sa typical bee pasture na nung araw, di ba, na wala naman tayong problema. So ngayon dan may mga nangyayaring problema, nag-develop kayo ng adjustment, something like that. Yes po. Actually, yun po yung purpose. Kasi dito po sa atin sa Pilipinas, we have the different sabi na species or varieties of plants na namumulaklak. Yun nga lang, uneven yung blooming season po nila. So, yung halimbawa, yung nara namumulaklak sa ganitong buwan, and then kapag wala na yung nara, ito naman ang susunod, ganon. Kaya lang konti lang yung mga plants na yan. So, yun po yung purpose po natin para at least malaman natin yung seasonal blooming po ng mga plants na yan. Just to, if possible, to increase the vegetation nung ganung uri ng klase ng halaman. Para yun, sabi natin kanina, hindi man makapag-produce, at least ma-augment yung food source ng para hindi mawala yung colony. Sir, later po siguro pag nandun na tayo sa cultural management, i-discuss natin thoroughly yung pasture, itong technology na to. But going back po doon sa na-mention kanina mga problems, aside from na-mention yung climate change, di ba? Yung mga na-mention niyo po. Reason din ba yung paggamit ng mga chemicals ng mga farms kaya na-hamper din yung pagdami ng colonies ng isang farmer? Yes po, sir. Actually, as mentioned by our director po kanina, yung the use of chemical sprays talagang it directly affects the colony itself. Talaga. Marami na po kasi sa ating mga farmers ang gumagamit ng mga chemicals natin. Lalo pat yung mga honeybees natin, they are insects. So talagang madali po silang maapektuhan sa mga chemicals, especially yung mga insecticides po natin. Kaya ang ginagawa naman po natin, we are disseminating the information na there should be a coordination between the beekeeper, yung mga nag-aalaga po ng mga honeybees, to those farmers. Sa mga farms. Yes po. Halimbawa, kung si farmer, yung mga nag-spray po ng mangga po natin, halimbawa, gusto nilang mag-spray ng mangga, dapat po is they will inform yung si beekeeper kung meron po silang kapitbahay na beekeeper. Mag-i-spray ako ng mangga ko sa ganitong araw, sa ganitong schedule. So, bahala ka kung ano ang gagawin mo, kung ililipat mo muna yung colony mo or i-close mo para at least hindi maapektuhan yung alaga. So, ganun po yung dinidisseminate natin, sinasabi natin sa ating mga farmers and mga beekeepers, though hindi pa po masyadong nangyayari po yon, but meron na din yung mga nagsimula na ganun po yung mga activities na ginagawa. Yung coordination. Yes po. Kasi merong mga situations talaga, may mga experience sa ating mga beekeepers. Kung pupunta po sila sa atin dito sa institute, sir, yung colony namin na poison sa atin. So, ano po ang pwede natin gawin? So, aside from yung i-save natin yung colony, especially yung queen, kasi nag-iisa lang ang queen doon sa colony. So, we have to talk to sa mga nag-i-spray ng mga farmers para at least sa susunod alam na nila ang kanilang
gagawin. Ganun po ang ginagawa po natin ngayon. Sir, going back po doon sa industry, ang Pinoy sanay kumain ng honey. Part ba yun ng diet natin or marami pa yung hindi gumagamit? Hindi pa masyado. Hindi pa. Talagang nakakaya makabili siya. Talagang bumibili. And na-observe ko din kung minsan, alam nila kasi nagamot yung honey. Kaya kung buo, yun, naghahanap ng honey. Pero hindi sa kagaya ng ibang bansa na part ng table nila yung honey talaga. Dito sa atin, hinahanap lang kung yung use niya ang kinakailangan. So in terms of potential, sobrang laki kasi nga hindi pa nga part ng regular food ng Filipino, meron na tayong kakulangan doon sa production. Sir, pag ito na popularize talaga yung bee culture, ang isang farmer ba ay potential na pagkakitaan niya talaga ito? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.